Magandang gabi po. Dinner po tayo. Meron po ako ditong kalderetang chicken. Lutong bahay po ito. Pinrepare po ni Mrs. So sasamahan ko rin po siya ng dalawang hard-boiled egg. I think hindi ko pa po yata nare-review ito eh. So, meron po siyang tomato sauce. Ang ginamit po na tomato sauce dito is yung Del Monte na nasa pack. Yung regular na tomato sauce na makikita nyo po sa groceries. Tapos meron din po siyang peanut butter. Yung peanut butter po na ginamit dito is yung Skippy. I'm pretty sure nakita nyo na po yun. Yung no added sugar and no added salt. Na-review ko na rin po siya before. Tapos konting liver spread. Meron po siyang potato pero hindi ko po sinamahan ng potato yung kakainin ko po ngayon. So as usual, mag-baseline po muna tayo ng blood sugar. Yan. Ayan, 102 po, no? Tama po ba? 102 po yung baseline po natin. Kainin ko po si kalderetang chicken and then babalik po ulit ako after an hour to see kung ano po yung magiging blood sugar spike po. Mga isang oras na po. So, it's time to get our blood sugar reading. Yan. Umakyat po siya ng bahagya. 102 po yung baseline natin. Now it's 113. So, babalik po ulit ako after 1 hour and we'll see kung ano po yung magiging final blood sugar reading. Second hour. So, kuha na po tayo ng blood sugar reading. Ayan. Medyo na-delay yung pag-spike ng blood sugar ko. So, we started at 102, first hour 113, now it's 122. So, silipin ko na lang po ulit yung blood sugar on the third hour para makita po natin if pababa na po siya. Pero of course, I'm positive na bababa na po yan. In terms of blood sugar spike, no, yun po yung maganda eh. Pag hindi po tayo kumakain ng rice, definitely mamamanage po natin na maayos yung blood sugar spike po natin. Sobrang minimal po niya. Kung meron pong kasamang rice to, I'm pretty sure 160, 170 perhaps. So, yun lang po for this review. See you guys in the next vlog. Bye-bye.